Seventh-day Adventist Church 10 Days of Prayer, formerly called Operation Global Rain, was adopted by the World Church in year 2010. In every January, churches in over 100 countries join hands together to fast and pray. The 10 days experience can be quantified. Hearts are surrendered, souls convicted, and prayer requests have been answered. Blessed day, servants of God. Welcome to our 10 days of prayer with the theme, The Three Angels Call to Prayer. Revelation chapter 14 verse 6 says, Then I saw another angel flying directly overhead with an eternal gospel to proclaim to those who dwell on the earth, to every nation and tribe and language and people. May we experience a revived and renewed spirit as we meditate upon the words of God, not only during these 10 days of prayer, but also throughout our spiritual journey. Blessings, everyone. Inaanyayahan ko po ang lahat na yumuko sa ating panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito aming pinupuri at sinasamba ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ay aming pinasasalamatan sa pagbibigay sa amin ng magandang buhay, kalusugan, at pagpapalat biyaya iyong ibinibigay sa amin sa araw-araw. Sa pagsisimula ng 10 days of prayer ngayon, Panginoon, ikaw po nawa ang manahan at magtrabaho sa programang ito upang ito po ay maging successful. At ang mga aral na aming nakuha sa programang ito ay maaari namin maisabuhay sa araw-araw na paglalakbay namin sa mundong ito. Sa oras na ito, Panginoon, aming hinihiling ang iyong banal na espiritu na siya ang bumukas sa mga puso't isipan ng mga manonood. At ikaw po nawa ang makisama sa mga participants na gagamitin mong instrumento na magbahagi ng iyong salita sa araw na ito. Patawarin po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat na sumusubaybay sa ating Facebook page, Conception Adventist Academy, at sa ating live session through Zoom ngayong hapon. Welcome to our 10 days of prayer ngayong taong 2022. Ang gawain ito ay ating nang nakasanayan na napakagandang simulan ang bagong taon ng pananalangin. Naniniwala tayo na ang panalangin ang kapanganakan ng bagong sigla. Punong-puno ang Biblia ng mga pangako at pag-asang hatid sa atin ng Panginoon. Mga kaibigan, sa pamamagitan ng panalangin ay mas mailalapit natin ang ating mga sarili sa ating Panginoong Jesus. Ang ating pong 10 days of prayer ay magsisimula ngayon, January 12 hanggang January 21, 2022. At ang ating pong culmination ay gaganapin sa January 22. Kaya mga kaibigan,
Amin pong inaanyayahan kayo tuwing hapon na sama-sama nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Maaari rin po ninyong i-share ang aming live broadcast ngayong hapon. Just click the share button or share the link to your friends and families upang mapaabutan din sila ng mga biyaya ito. Tayo ngayon ay mapapanood live sa ating Facebook page, Conception Adventist Academy, and in our YouTube channel, Simpa Eskwela. Kami po ay nagagalak na tanggapin ang inyo pong mga prayer requests na nais nyo pong isama namin sa aming panalangin. You can comment below or send message sa ating or sa aming Facebook page, Conception Adventist Academy. Sa ating pong 10 days of prayer ay may temang The Three Angels Call to Prayer. At para po sa unang araw, ngayong hapon, makakasama natin si Brother Jonathan Reyes na kasama natin sa pagtatalakay sa unang paksa na The Urgency of Prayer. Ang kagyat na pangangailangan para sa panalangin. Magandang hapon, Sister Grace. Magandang hapon sa ating mga taga-subaybay. Sa hapon pong ito ay sama-sama nating pag-aralan ang ating 10 days of prayer. Sa hapong ito ay ating tatalakayin ang kagyat na pangangailangan para sa pananalangin. So ating kailangan pag-aralan ito sapagkat ito'y napakahalaga, Sister Grace, sa panahon natin ngayon sapagkat kung ating titingnan, ang sanlibutan ngayon ay mabilis na lumalago. Mayroong 7.8 billion katao sa sanlibutan o tinatayan na mayroong 385,000 ang ipinanganak bawat araw. At sang-ayon sa atas ng ating Panginoong Diyos, kasama na ang ating pangangaral ay kailangan mapaabutan sila ng pabalita ng Ebanghelyo. Kaya kung wala ang banal na espiritu, ay hindi natin magagawa ang pangangaral na ito. Kaya sa ating pag-aaral ay kailangan natin hingin ang banal na espiritu sa Diyos upang magampanan natin ang ating gawain na iniatang sa atin. Sa ating pong pag-aaral sa hapong ito, nais kong buksan sa Lucas 11 talatang 13 na kung saan ay ganito po ang sinasabi sa ating mga taga-subaybay. Atin pong sama-samang basahin ang Lucas kung kayo po may mga Biblia. Lucas 11 talatang 13. Kung kayo nga, bagaman masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang Ama sa kalangitan na nagbibigay ng kanyang banal na espiritu sa nagsisihingit sa Kanya. Napakalinaw po mga kaibigan at mga taga-subaybay na kung atin lamang hihingin ang banal na espiritu sa Ama upang tayo'y patnubayan at magamit tayo sa atas na pangangaral ng Ebanghelyo, ay Kanya itong ibibigay sa atin. Brother Jonathan, natanong po, bakit nga ba sa panahon natin ngayon ay kailangan natin ng kagyat na pangangailangan para sa pananalangin? Napakagandang tanong, Sister Grace Ann, sa ating pag-aaral ngayong hapon ito sapagkat ang banal na espiritu ay napakahalaga sa ating buhay para ito ay maging patnubay natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Doon sa ating tanong na bakit nga ba kailangan natin ang banal na espiritu sa panahon natin ngayon? Sapagkat ito yung magiging gabay natin sa bawat oras upang tayo'y turuan ng karunungan na magawa natin ang tungkulin ng pangangaral na ibinigay ng Diyos. Sa ating pong pag-aaral na sa Biblia, mga kaibigan at mga taga-subaybay, ay matatagpuan natin sa Santiago 1, talatang 5, na kung saan ay ganito ang sinasabi. Santiago 1, talatang 5. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ito po yung pahayag ng Biblia sa atin na hihingin lamang natin
sa Diyos ang patnubay ng banal na Espiritu at ibibigay niya sa atin. Bibigyan tayo ng karunungan para sa gawain ng pangangaral sa sanlibutan. Kaya pala kagyat ang paulo ng ating Opo. unang araw dahil kailangan natin ang pananalangin sapagkat kailangan natin ang banal na Espiritu. Sa papaanong paraan natin mapapaabutan ang mga tao ng magandang balita mula kay Kristo? Sa ating pag-aaral at kasagutan, Sister Grace, ay anumang kalagayan o kapangyarihan o impluensya ng tao ay hindi natin magagawang pangaralan ang sanlibutan. Kaya sabi sa tanong ay bakit kailangan natin o sa papaanong paraan natin mapapaabutan ang sanlibutan ng magandang balita kay Kristo. Ito'y sa pamamagitan lamang, Sister Grace, ng banal na Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritu lamang ang may kakayanang kumbinsi o manghikayat sa tao na ito'y lumapit sa Panginoong Diyos. Kaya ang propeta Zacarias ay nagtala sa Zacarias 4 talatang 6 na sinasabi niya na hindi sa kapangyarihan ng tao, kundi sa banal na Espiritu lamang mangyayari ang kalooban ng Diyos. At ito'y kailangan nating tuparin upang tayo magpasakop sa banal na Espiritu, Sister Grace. Napakalaki pala ang tungkulin ng banal na Espiritu sa pagpapalaganap sa buong mundo, sa pagpapalaganap sa magandang balita. Kaya ano ba itong banal na Espiritu, Brother Jonathan? Ang banal na Espiritu, Sister Grace, bilang Seventh-day Adventist, tayo naniniwala na ito'y pangatlong persona sa Trinity. At ito ay nagsisilbing patnubay o ating tagapagturo sa ating pamumuhay. Ang Apostol Juan ay nagtala sa ganitong sulat sa Juan 14 talatang 26. Atin pong sama-samang basahin, mga kaibigan at taga-subaybay. Kung kayo nag-enjoy pa sa ating 10 days of prayer, atin pong sama-samang pag-aralan. Sabi po dito, datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo, magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng bagay na sa inyo'y sinabi. Napakaganda po na ang banal na Espiritu pala, ano ba ang banal na Espiritu? Ito yung magtuturo sa atin at magpapaalala ng mga bagay na sinabi ni Jesus Christ nung siya ay nandito sa sanlibutan. Tagapagturo pala itong, parang kami mga guro, tagapagturo pala itong banal na Espiritu. Paano ba, Brother Jonathan, mapapasa atin itong tagapagturong ito na banal na Espiritu? Napakasimple, Sister Grace, ang sagot ng Biblia sa atin dyan. Dahil ang banal na Espiritu ay hindi natin kailangang bayaran o makipag-barter tayo na kung ano mang meron tayo ay ipalit natin para mahingi natin ang banal na Espiritu. Ang sinasabi sa atin ng Biblia ay kailangan lamang natin hingin sa Diyos ang banal na Espiritu at ito'y ipagkakaloob niya sa atin. Sa ating pag-aaral sa Biblia ay ating buklatin ang Juan 15 talatang 26, Sister Grace. Ganito po ang pagkakasulat. Datapwat pagparito ng mga aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama, siya ang magpapatutuo sa akin. Ayan, Sister Grace. Paano ba mapapasa atin ang banal na Espiritu? Ito'y hihingin lamang natin sa Ama sa pamamagitan ng pagpapasakop, pananalangin at pagsunod sa kanyang kalooban. At kapag nasa atin na ito yung magpapatutuo sa atin na tayo bilang mga anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu na yung ating pamumuhay ay naaayon na sa kalooban ng Diyos at ating ginagawa yung kanyang atas para sa atin. Kaya sa ating panalangin, mga kaibigan, ay isasamo natin na hinihingi natin ang presensya ng banal na Espiritu sa atin. Dahil ito pala ang kailangan natin hingin. Brother Jonathan, bakit kailangan natin hingiin itong banal na Espiritu? Napakahalagang hiniin natin ito, Sister Grace, sapagkat
ang banal na espiritu ay kailangan natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at ang banal na espiritu ang siyang magiging tagapagturo at magpapahayag ng ating dapat gawin. O ating balikan yung unang tinalakay natin kanina na napakaraming tao sa sanlibutan at ang mga taong ito ay kailangan nating pangaralan. Kung wala ang banal na espiritu, hindi natin ito magagawa. At sabi dito sa ating huling talata, sa Juan 16, talata 13, siya yung magpapahayag sa atin. Kung ating babalikan, sinabi niya kanina, tagapagturo, magpapatotoo, at ngayon, siya yung magpapahayag sa atin ng ating dapat gawin. Siya yung magsasabi kung paano natin sasabihin doon sa ating pangangaralan, sa dami ng tao na dapat nating pangaralan, na ano yung mga bagay na dapat makahikayat sa Kanya. Magmumula yan sa Diyos, hindi sa sarili natin, para makapagpahayag tayo. At hindi dahil sa ayaw ng Diyos na ibigay sa atin yung kundi, ibigay ng Diyos sa atin sa panahong handa naman tayo na tanggapin ang banal na espiritu. Kasi kung ating babalikan ang karanasan ng mga apostol sa Pentecost, sila'y nananalangin para sa pagdating ng banal na espiritu. At nung nakita ng Diyos na sila'y handa na upang tanggapin ang banal na espiritu, ito'y ibinigay sa kanila. At ito'y sila'y nakapagpahayag sapagkat nagturo, nagpatutuo ang banal na espiritu, at sila ay pinahayagan ng kanilang gagawin. Ayan po, Sister Grace. Kaya pala kahit bilyong-bilyong ang tao sa mundo ay kayang paabutan dahil meron tayong banal na espiritu na siyang igagawad sa atin ng Panginoon. Nais kong basahin, Brother Jonathan, itong sulat ni Ellen White, The Acts of the Apostle, page 49. The promise of the Holy Spirit is not limited to any age or to any race. Christ declared that the divine influence of His Spirit was to be with His followers unto the end. From the day of Pentecost to the present time, the Comforter has been sent to all who have yielded themselves wholly to the Lord and to His service. So, walang pinipili na kung sino ang deserving, kung sino ang hihingi dito sa banal na Espiritu. Tunay po na walang pagsisikap ng tao na makakasapat para abutin ang ating mundo para sa ating Panginoong Jesucristo. Ang mga plano ng tao ay walang kapangyarihan maliban kung sila ay magpapasakop sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay maaabot ang mga taong di pa naaabot. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, maaabot ang ating mga estudyante, ang ating mga magulang, ang ating mga kaibigan, ang ating pamilya, at pati na rin ang buong mundo. Napakagandang balita para sa atin na gumagawa na ang Diyos para abutin ang di pa nakakarinig ng magandang balita. Kaya inaanyayahan niya ang bawat isa sa atin na ating tugunan ang kagyat na pangangailangan na para sa pananalangin. Nararamdaman mo ba, kapatid, kaibigan, ang iyong kailangang manalangin? Naranasan niyo na bang magkaroon ng isang tahimik na lugar na mararamdaman ang kanyang kapangyarihan na ibinubuhos sa iyong buhay? Sa hamon sa atin ngayon ay ating gawing habit ang pananalangin. Ngayon na ang panahon para tanggapin ang pangako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos namin na manlalalang at lumikha ng lahat ng bagay na siyang nakatira sa langit ng mga langit. Nabalik namin ang papuri at pagsamba sa inyong dakilang pangalan, sapagkat ito'y karapat-dapat sapagkat kami ay inyong nilalang na inyong mga anak. Kayo ang karapat-dapat na sambahin na nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Sa hapong ito kami po'y lumalapit sa iyo upang humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Pakalinisin ang aming puso't isipan sa araw-araw na nakakagawa kami ng aming mga pagkakasala. Amin po itong hinihingi ng kapatawaran. At kung may kasalanan kami na hindi nahingi ng tawad, ito ay patawarin sapagkat kayo ang Diyos na karapat-dapat na hingian namin ng tawad. Kaya tanggapin ang aming pagsusumamo, ang aming paghihingi ng kapatawaran, aming Diyos na makapangyarihan. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa kalakasan, pag-iingat sa aming pangatawan, sa pagbibigay ng pagpapala at sa pag-iiwas ng anumang karamdaman at pag-iiwas sa amin sa anumang disgrasya. Sa bawat araw na kami ay namumuhay, ramdam namin ang inyong pamatnubay. Kaya ibinabalik namin ang mataas na pasasalamat sa inyong dakilang pangalan. Ipinagpapasalamat namin, Panginoon, ang pag-iingat sa aming pamilya, ang pag-iingat sa amin upang kami ay makapamuhay ng malapit sa inyo at ayon sa inyong kalooban. Sa aming pagpapatuloy, Panginoon, inilalapit namin ang aming mga sarili. Ang lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa aming panalangin ngayong hapon. Binibigyan namin ng pagkakataon ang lahat ng nakikinig at sumusubaybay na magkaroon ng silent prayer na ilapit ang kanilang hinaing sa iyo. Sa aming pagpapatuloy, Panginoon, patuloy naming idinadalangin ang Belieza family. Alam niyo, Panginoon, ang dalamhati at lungkot na kanilang nararanasan sa oras na ito. Panginoon, comfort Auntie Esther. Alam niyo ang kanyang pakiramdam. O Panginoon, magpadala ka ng mga taong makakatulong sa kanya upang mapagaan ang kanyang nararamdaman. Upang mapagaan ang lungkot na kanyang nararamdaman. Palakasin siya, Panginoon, upang tuluyan siyang makarecover. Ganon din, Panginoon, ang Gadingan family. Patuloy niyo po silang gabayan upang mapagtagumpayan ang kalungkutan na kanilang nararanasan. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang lahat ng may karamdaman sa oras na ito. Ang mga nahihirapan, kasama na rito si Sister Nelva Fudaca, Sister Mildred Antonio, Brother Benjamin Guadi, Cyrilin and Rasmus Garduque, Vea Falaminia and family, and Auntie Sandra Rigua. Ikaw, Panginoon, ang pinakamataas na doktor na aming kinikilala. Ikaw ang gumagamot at nagpapagaling sa mga hindi kayang pagalingin ng tao. Kaya sa iyo kami lalapit, Panginoon. Basbasan ang lahat ng gamot na siyang makakatulong sa aming pagaling. Ang mga pagkain at ang mga inumin na aming kinakain. Na o Panginoon, magsilbing kalakasan namin ito upang tuluyan kaming gumaling. Also, Father, we include Sister Ashley Ferrer. Alam niyo, Panginoon, ang kanyang nararamdaman sa oras na ito. Alam niyo, Panginoon, ang pagsubok na dumating sa kanya. Nawa, palakasin siya upang maging malakas siyang haharap sa mga hamon sa kanyang buhay. Nawa, gagamit ka, Panginoon, ng mga taong makakatulong sa kanya at makaka-inspire sa kanya. Ganon din, Panginoon, dinadalangin namin ang aming 10 days of prayer na ginaganap ngayon. Nawa, Panginoon, ang lahat ng makakarinig at makakasubaybay sa aming 10 days of prayer ay mabendisyonan at magkaroon ng pasya na ikaw ay kanilang tatanggapin na personal na tagapagligtas at ganun din na mas mailapit ang kanilang relasyon, ang aming relasyon sa inyo. Nawa ang mensaheng aming napakinggan ngayong hapon ay magsilbing inspirasyon namin at pampalakas sa aming pananampalataya at magbigay sa amin ng pag-asa na mayroong Jesus
na siyang gumagabay sa amin sa aming paglakad sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil napakabuti niyo po sa amin. Dahil ang aming panalangin ito ay nasagot na, alang-alang na pong lahat sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Muli po sa ating mga kaibigan at taga-subaybay, maraming salamat po sa pakikisama at pakikiisa sa ating programa. Kami po ay bumabati. Muli po ito si Brother Jonathan. Grace Ann Visuelan Reyes. Muli po hanggang sa ating muling pagsasama, pagpalain po tayo ng Panginoon.